At kaugnay nga po ng naganap na karahasan sa Yemen, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si DFA Spokesman Assistant Secretary Raul Hernandez. Magandang hapon po sa inyo, Sec. Hernandez, or si Kirby po ito. Magandang hapon po, Kirby. Good afternoon. Apo, sir, matanong ko lamang po, ano po ang inilatag po nating hakbang o ang hakbang po ng pamahalaan sa mga Pilipinong naging biktima po ng pagsabog dyan po sa Yemen? Well, sa ngayon, yung ating honorary consul na nasa Sanaa ay nakikipag-coordinate doon sa mga biktima, yung survivors ng mga Pilipino doon sa hospital para sa kanilang kaligtasan at para sa kanilang paggamot. Kasama na ditong pagkukolekta pa ng mga ibang impormasyon tungkol dito para malaman natin kung ano talaga ang nangyari at kasama yung paghihingi doon sa gobyerno ng Yemen ng gumawa ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino at pang mga banyaga sa Yemen. Apo. Sir, dahil po sa naganap na karahasan, meron po bang magiging konteksto po na gagawin ang DFA para po maiwasan or mailihis man lamang po natin sa kapahamakan yung ating po mga kababayan? Well, actually ngayon, mayroon tayo tinatawag na Alert Level 1. At itong Alert Level 1 ay nag-take effect noong pang October of 2012. So, tuloy yung ganitong advisory doon. At ang abiso natin sa mga Pilipino na dapat gumawa ng mga hakbang para sa kanilang personal na kaligtasan. So, ating assessment doon sa overall security situation ng Yemen at kung halimbawa kailangan natin itaas pa yung crisis alert, gagawin ito natin at ipapalam natin ito sa publiko at sa Filipino community doon sa Yemen. Opo, sir, nakakalungkot dahil meron po tayong mga kababayan na nasawi po at nasugatan. Sir, pero sa ngayon po, sir, kamusta na po yung sitwasyon ng mga sugatan po nung dulot po ng pagsabog sa Yemen? Ang sabi po ng honorary consul doon sa Sanaa na survivors ay dinala doon sa isang lugar na ligtas, at yung sitwasyon ngayon doon ay nag-stabilize na. At yung Yemeni security forces are now in control of the complex. Opo. So, hopefully, matingnan pa natin ibang Pilipino na baka na-afektuhan sa mga pagsabog doon, yung suicidal bombings. At nakikipag-ugnayan po tayo doon sa kanila para masiguro yung kanilang kaligtasan. Opo. Sir, dun po sa mga nabiktima po ng pagsabog na ito, sir, nalaman na po ba ng kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas yung mga nangyari po sa kanila mula po sa bansang Yemen? Sa ngayon, ginagawa pa lang yung mga kaukulang arrangements. Opo. Para ipaalam doon sa kanilang mga pamilya. Opo. Sir, meron naman po ba tayong iba pang plano po para naman po dun pa sa ibang mga Pilipino na nananatili po sa Yemen? More or less, sir, meron ba tayong number kung ilan po ba yung natitira doon, sir? Yung ambassador sa Riyadh, Ambassador Tago, ay pinapadala doon yung vice consul natin sa Sanaa para tulungan yung ating mga biktima na doon sa pagsabog at para tingnan yung sitwasyon doon sa Sanaa. Kasama na rin dito yung pagtulong para sa immediate repatriation ng labi ng mga namatay doon sa pagsabog. About 1,000, hindi 1,000 Filipinos doon sa Yemen. Opo, at asek, sakasakali pong magtaas ng crisis alert level, ay magkakaroon na po ba ng mandatory repatriation po itong mga kababayan natin para po maiwas yung kanilang kapahamakan po dyan? Wala pang ganung alert level. Okay. Sa alert level 1 tayo. Okay po. Yung tinatawag na precautionary measure at dapat maging alerto yung ating mga kababayan doon. So, titingnan assessment ng ating ambassador na nasa Riyadh, kasama na yung ating honorary consul doon, kung ano yung security situation doon sa bansang Yemen at anong mga further developments na makikita nila
doon sa security situation Apo, sa at yan. Apo, at bilang panghuli na lamang, sir, sakali po na meron pong mga ilangan po ng tulong or any information po, maari po, saan po maaring magpunta yung ating mga kababayan at yung mga nag-aalala po nilang mga kapamilya naman po dito po sa ating bansa? Dito sa Pilipinas, maaari sila pumunta dito sa DFA or pwede tumawag sila sa ating telepono, yung ating emergency number Apo. dito sa DFA at tanong tungkol sa lagayan ng mga Pilipino doon sa Yemen. Alright, sir. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa inyo. That was DFA Spokesman Assistant Secretary Raul Hernandez.